Dahil January 1, ayan box office. Ang daming nagwa-watch me Nene. There yan. Marami din namang nanood. Ayan guys. In fairness to Shake, Rattle and Roll. Ang dami din namang nanood. Dami. So, nandito ang dalawang bakla. Manonood kami ng Shake, Rattle and Roll. Tapos pag hindi nagandahan, sisiraan mo. Eh kung hindi naman talaga maganda, anong gagawin? Hindi, magpapaka-honest lang naman tayo kung ano yung kulang. Pero ano yung pagiging honest nyo, minsan yun ang kinababagsak ng industriya. Ay, hindi naman. Na ano kayo ni OG Diaz. Hindi, kasi kung pangit. Di mo ganyan si OG Diaz lumalabas kapag hindi niya ba? O, di mami, lalabas ako pag hindi ko na. Uy, kilala kita. May ganyan tayong movie dati na Nilayasan. Sige, tagal ni bakla. Mari, balik nga lang ako. Ganon. Diba? So, yan, malalaman natin kung maganda nga ba ang Shake, Rattle and Roll at kung marami ang nanonood. May utang pa ako sa yung 50. Wala kang utang sa akin 50 pesos. Diba? Ang ganda ko pala dito siya. Leche mo akong monkey ring. Oo nga. Pahingi pong dahon ng bayaba. Talaga ba? So, dyan lang muna kayo. Eddie, yun na nga. Nandito na kami sa loob ng sinihan. Kasama ang baklang rainbow nuts. Yes. Taray. Gaga Chucky. Baklang Chucky. Ano ba? Hello? Oh. Gago. Natakot siya sa iko. O kasi pagkatingin ko kanina, ba't wala yung isa? Sumasabit ang sumasabit. O ano, di ba? Ang dami. Oh. Baka na doon. Biglang dumami tao. Now showing doon. Bukas ka ng mag-ano, makakakain siya. Pero so far, ito pa lang yung laman ng sinihan. Dami na. Max Sophie. Hindi natin nakikita. Yes. Hindi ang dami nila hanggang taas yan. There yan. Marami din namang nanood. Ayan guys. In fairness to Shake, Rattle and Roll. Sa true. Dahil... Si Kelly. Yan. Dahil January 1, ayan box office. Ang daming nagwa-watch me Nene. So ayan na nakakaloka. Haba ng pila. Kanina wala. January 1 ngayon January 1. Pero kanina kalalabas lang kasi namin sa Shake, Rattle and Roll. Ang dami din namang nanood. Dami. Diba? Hindi nga, madami nga. So, Eddie, yun na nga. Natapos na, actually ako, na manood. Pero si Tita Cora, iniwan ko na muna doon sa SM. Kasi nanood pa sila ng Bar Boys. Diba? So, eto na nga na nakakaloka. Well, maganda naman when it comes to effects tsaka yung mismong graphics. Masasabi ko naman din sa Shake, Rattle and Roll na, diba, na nag-improve. They improve a lot when it comes to effects. Diba? Parang deserve nila yung award na best in, alam mo yun, in effects ba yun? Na nakuha nila. Dahil magaganda naman talaga. Like the slow-mo, diba? Lalo yung kaila Francette, kaila Seth Pedelin, yung portion nila, nila Fiang at saka nila JM. Pero parang napansin ko lang doon sa portion na yun talaga na sila Francine Diaz, Seth Pedelin, tapos yung iba pang stars magkakasama. Tapos pagdating ng may solo shot ang JM Fiang, parang, ay talaga ba? Parang dinidistinguish pa din. Although, diba sa isang kwento, magkakasama sila. Supposed to be, dapat, alam mo yun, nag-merge sila. Yun lang naman sa akin. I have nothing against it, but okay naman din. Yun, to Fiang, ang galing naman din, in fairness, ang acting niya na ilabas dito. Francine given na yan.
Sila Seth Pedelina. Yan. Tapos yung kina Ivana and Dustin Yu and Richard Gutierrez. Kasi sila yung huli. Parang dito pinakita yung past, present, and future ng bongga. Diba? Sobrang nakakatawa lang. Talagang tinuture nila pati Guadalupe Bridge. Diba? Ang galing lang ng pagkakagawa. Tapos, yung kala Janice de Belen, Ashley Ortega, if I'm not mistaken, yan yung jowa ni Mavi Legaspi, right? Tapos si Carla Abellana. Si Carla talaga, promise, wala akong masasabi. Talagang ang galing pa din yan. Talaga nag-merge siya. Pero yun nga, kung sa una lang din, na parang tipong wait, parang dahil nga sa sobrang pagka-modern, nakakahilo yung effects ng, syempre, di ba, yung sinusundan. Tapos yung parang, although marami pang pwedeng i-improve, pero nag-improve na. In short, di ba, kumbaga, malayo na, pero malayo pa when it comes to creating, alam mo yun, horror films to us. Compared to the other countries like in Thailand, talaga, pag gumawa talaga sila ng horror film, talaga matatakot ka talaga ng bonggang-bongga. Pero ito kasi parang, lalo pa sa Pinoy, na-anticipate mo na, diba? Kumbaga parang, ngayon parang, kasi syempre pang ilang shake, rattle, and roll na ito eh. Kumbaga parang, madidistinguish mo na kung paano nag-i-improve yung cinematography, yung effects nila, yung kwento, diba? Although lahat naman to fictional naman eh. Parang KMJS nga yan, diba? Yung mga kwento. Tingnan ba yung KMJS, hindi natin alam, may verbalang pala. Diba? Parang doon lang natin nalaman nung kinikwento na. Yung Sanib, alam naman natin. Pero ito talaga, yun. Hindi ko masasabing pangit naman. Maganda naman din siya. Pero kasi may mga portions lang talaga na yun, medyo ako lang sa akin lang. Kasi napanood ko naman. Medyo yung transition lang nung Pero overall, yes, okay lang na deserve nilang panoorin na, alam mo yun, panoorin pa din. Kasi hanggang January 7 naman yata ito, if I'm not mistaken. Pero nakakalungkot lang kasi may mga ibang films na nawala na sa mga sinihan. Diba? Katulad nung nanood kami ng Unmarried. Diba? Unmarried pala, Unmarried. Hindi mo babaguhin yung title. Diba? Wala na doon sa Shangri-La kaagad yung Pero yung Manila's Finest. Tapos may mga ibang portion naman wala ang reconnect. Tinatanggal na nila kasi pagka medyo according naman din sa mga malls at sa mga sinihan, pag medyo mahina na yung benta, parang feedback ganon, shook ganon, ini-elbow na ng bonggang-bongga. Pero yun nga, kung gusto niyo lang din naman ng kakaiba at medyo modernized na, alam mo yun, suspense. Hindi ko masasabing horror kasi parang more on suspense talaga eh. Diba? Yung mga evil origins, mga ganyan. Kumaga parang nabigyan naman nila ng justice yung kanilang title na Shake, Rattle, and Roll this time. Diba? Kaya support pa rin natin sila. Diba? Anyways, yan lang ang aking verdict. Sana panood ng Shake, Rattle, and Roll. Diba? Kaya, till my next film review. Bye!